Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Marami ang namangha sa pagliwanag ng tubig sa isang beach sa Capiz. Bakit nangyari ito? Bibigyan natin yan ng paliwanag. Kumista pa mga mata ng estudyanteng si Shane habang namamasyal sa dalampasigan ng isang beach sa Roa City, Capiz itong weekend? Ang tubig kasi sa dagat, nagliwanag. Blue talaga. Akala ko kasi ang street lights or buwan lang. Nilapitan po tapos kinaptured ko po ng cellphone ko. Amazed talaga kasi first time ko talaga nakita. Ang pagliwanag ng tubig sa dagat ng Capiz, kayang-kayang ipaliwanag ng siyensya dahil kasi ito sa mga organismo na kung tawagin mga bioluminescent organism. Kuya Kim, paano nga ba nakakagawa ng liwanag ang isang living organism? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ang bioluminescence ay ang ilaw na nilalabas sa isang living organism. Ito'y nagaganap dahil sa isang chemical reaction. Dalawang chemical ang kailangan para mag-produce ng bioluminescence. Ang una ay luciferin at ang pangalawa naman ay luciferase. Ito'y isang cold light. Ibig sabihin, less than 20% lamang nito ang nag-generate ng thermal energy o ng init. Bioluminescence serves various purposes. It acts as a defense mechanism. It is used for attracting mates or also for luring prey. It can also be used to communicate with other organisms. Karamihan sa mga bioluminescent creatures ay nakikita sa karagatan. Ilan dito ay isda, mga jellies at mga bakterya. Sa kaso ng pagliwanag ng dagat sa Roa City, The one that you see there in the ocean is not actually just limited to algae. There is a lot of organisms. So unless you're going to take that particular water sample and really identify the main cause. But the most common one that produce bioluminescence are often produced by planktonic dinoflagellates. So these are single-celled organisms that are called protists. Namangha ako sa kalikasan. Akala ko sa ibang lugar lang makikita, pero dito sa amin nakikita din pala. Nung nagsisimbang gabi kami, nakita ko din. Walang kaming nakikita sa sinasabing umiilaw. Sa Pilar Capiz po, evernight po. pero alam nyo ba na hindi lang sa dagat merong bioluminescent organism? Meron din sa lupa. Ang isa nga rito naging pamagat ng isang award-winning Kapuso film. Ang mga alitaptap o firefly na marahil ang isa sa pinakasikat na bioluminescent organism sa lupa. Gaya ng mga bioluminescent na marine species, ang liwanag na nagmumula sa mga alitaptap dahil din sa pangyayaring chemical reaction sa loob ng kanilang katawan. Maliban sa paggamit sa kanilang liwanag bilang pandepensa sa mga predator, karamihan sa mga alitaptap ay ginagamit ang kanilang liwanag para makahanap ng kapareha. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sinimula na ang pagdiriwang ng Asin Festival sa Dasol, Pangasinan. Sa pagbubukas ng pista, naging makulay at puno ng musika ang parada. Lumahok din ang mga kandidata ng Miss Dasol Asin Festival 2024 na magtatagisan ng ganda talino sa araw po ng Sabado. Nagpakitang gilas naman ang apat na banda sa Drum and Lyre Exhibition na kasunod ng parada. Nagkasiyahan din ang mga Dasolano sa kanilang Barangay and Community Night na puno ng sayawan at musika ng orkestra. Layon din ang pagdiriwang na maipakilala sa lahat ang asin na pangunahing produkto ng kanilang bayan. Umapela ang ilang sinita sa ginawang clearing operation dahil naghahanap buhay lang daw sila. Ayon sa MMDA, bagamat misyon ding punan ang kulang ng mga parking space, kailangan pa rin alisin ang mga sagabal sa daan. Nakatutok si Mark Salazar. Tensyonado talaga tuwing nagpapang-abot sa kalye ang mga nagpapatupad ng kaayusan laban sa mga sagabal pero naghahanap buhay. Sir, Pilipino tayo, sir. Hindi kasi magdang-dinig. Karapatan naman namin siguro yan. Hindi naman siya nakikausap sa inyo na maayos. Boss, makinig kasi kayo sa paliwanag. Hindi ko ano lang gusto Hindi naman siya ganun, sir. Pariyo tayo Pilipino. Kung naman mag-inuwa na lang. Hindi naman ganun. Pero sumunod tayo sa tama. Sakto naman kasi sa clearing operation sa Moriones sa Tondo, Maynila ang maling pagparada ng kanyang AUV para magsakay ng mga kalakal na produkto. Kaya wala din kayo sa mga nakakarga. Hubatin ba namin yan? Para naman po kayo na hindi usap naman sa inyo. Hindi naman, saglit lang naman nung ano namin eh. Dahil nyo pa na marsyal ba tayo ngayon? May punto naman daw ang pakiusap pero mawawala naman daw ng tindig ang MMDA Special Operations Group
kung nakukuha sila sa pakiusapan. First and foremost, ang sidewalk at ang mga kalsadang pampubliko, it's beyond the commerce of men po yan. So hindi naman po natin po pwedeng payagan ng ilan because unang-una, that would be unfair. Kabilang sa 17 mabuhay lanes o alternate routes ng Metro Manila ang Moriones Street. Kaya binabalik-balikan daw nila ang lugar, pati ang R10 at Kapulong Street. Pero kada balik, 2 lane palagi ang kinakain ng illegal parking at puno ang bangketa. Isa ang sasakyan ng mismong kagawad ng Barangay 41 sa mga natow. Alam niyang mali siya, pero ipinaliwanag niya kung bakit mahirap silang itama. Gustong-gusto namin maglinis, bakit hindi? Kaya lang po yung hanap buhay ng mga tao. Nasabihin kagawad, magugutom kami. Chairman, magugutom kami. Wala naman po kami maibigay na alternatibong hanap buhay. Marami sa mga nahila ay mga gamit panghanap buhay gaya ng motorsiklo, jeepney at pedicab. Pag may mga kaya naman po yan at may magandang trabaho, hindi naman po magsa-sidecar yan. Hindi naman po magtsatsaga magpakainit dito yan sakali para magtinda. Nauunawaan daw yan ng MMDA kaya pinag-uusapan daw sa itaas ang permanenteng solusyon habang kumikilos sa ibaba para sa panandaliang kaayusan. It all narrows down talaga sa kumbaga structure ng ating mga kalsada na we have the lack of spaces talaga when it comes to parking. What we are doing is, kumbaga, this is the short-term solution, no? But what we are trying to do here is, ang end goal natin is to have a long-term solution. And isa po yan sa tinitingnan natin na magkaroon po tayo ng mga common spaces of parking na pwedeng magamit ng ating mga residente. Habang dumarami ang tao at sasakyan nang hindi naman lumalaki ang Metro Manila, tanggap ng MMDA na paulit-ulit lang ang clearing operations. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Naglabas ng 2 alert list order ang Justice Department laban kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kaugnay po yan ang umunoy pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Sa ilalim ng alert list order, dapat i-report ng Bureau of Immigration Officers ang lahat ng galaw ni Teves papasok o palabas ng bansa sa PNP at NBI. Dapat ding agad na ma-turn over sa mga otoridad si Teves sakaling mahuli. Ayon po sa Justice Secretary, inilabas ang mga utos para i-restrict ang kilos ni Teves at mapadali ang pag-aresto sa kanya. Inisyu ang mga ito kasunod ng court warrant kay Teves noong September 2023 at ng Interpol Blue Notice noong February 2024. Nauwi sa gulo ang demolisyon sa ilang bahay sa Calamba Street at Biak na Bato Street sa Quezon City. Oh my God! Guys, yun na yan! Nakipagsigawan pa sa mga otoridad ng ilang umalmang residente. May iba pang nagkapisikalan kahit may mga umaawat ng opisyal ng barangay at kahit may mga nakaantabay na pulis. Sa huli, natuloy pa rin ang demolisyon. Ayon sa isang residente, humingi sila ng mga papeles mula sa grupo na nag-demolish sa lugar pero wala umanong maipakita ang mga ito. Wala rin daw silang nakuwang notice tungkol sa demolisyon. Handa naman daw umalis ang mga residente sa lugar pero sa tamang paraan at hindi kailangang humantong sa persahan. Inaalam pa namin kung sino ang nasa likod ng demolisyon para makuhanan ng pahayag. Ramdam daw ng nakararami Pilipino ang epekto ng climate change na posible pa raw lumala. Ay sa DNR, bukod sa pagpapababa ng peligro, dapat din daw ay matuto na tayong mamuhay sa gitna nito. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kamakailan lang ay pinakita ng GMA Integrated News kung paanong dahan-dahang nabubura sa mapa ang ilang barangay sa Bulacan. Ang dahilan, ang unti-unting pagtaas ng tubig dagat na sinabayan pa ng paglubog ng lupa. Isa na ito sa pinangangambahang epekto ng climate change o nagbabagong klima na tinukoy sa Philippine Disaster Resilience Foundation Forum ngayong araw. While sea level rise may seem like an invisible, almost imperceptible phenomenon to most of us, the Lopez Center reports that the Philippine rate of rise is double that of the global average looking back to 1993.
Sa datos ng Department of Environment and Natural Resources mula sa Global Climate Change Satellite Data mula sa NASA ng Amerika, umabot na sa 99.8 millimeters o kulang-kulang 4 na pulgada ang itinaas ng sea level sa mundo kumpara noong 1993. Ang epekto ng climate change sa nakalipas na 3 taon, ramdam daw ng 87% ng mga Pinoy base sa survey ng SWS nitong Disyembre. Ang babala ng DENR, kung walang gagawin ng Pilipinas, mas lalo pang mararamdaman ang dagok niyan. The plan estimates that the cost of inaction within the 2030 decade to the expected increases in temperature, rainfall changes, and sea level rise, and typhoons are in fact amounting to about possibly 1.4 trillion pesos, or around 8% of 2020's GDP. Ang estratehiya ngayon ng DENR hindi lang mitigation o pagpapababa sa peligro, kundi adaptation na rin o kaalaman kung paano makapamumuhay sa gitna ng peligro. Kaugnay niya, nagbalangkas na ang DENR ng National Adaptation Plan, isang dokumento na naglalaman ng lahat ng hazard at exposure sa epekto ng climate change ng bawat probinsya sa bansa. May binuuring plano para mabawasan ang greenhouse emissions sa bansa na isa sa sinisisi sa global warming. May plano ring buuin na Marine Research Station ng DENR sa Santa Ana, Cagayan na makakatulong daw para mapangalagaan ang coastal at marine environment ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Tuloy-tuloy ang operasyon sa tila hindi maubos-ubos na mga sagabal sa kalsada, lalo yung mga pumaparada. Ayon po sa MMDA, sa Quezon City, Maynila at Caloocan, may pinakamaraming nahuli sa Metro Manila. At nakatutok si Oscar Oida. Sa bahaging ito ng Mabini Street na sakop ng Pasay City, nagkalat ang no parking signs, pero tila ginawa na itong terminal ng mga jeep. Wala talaga eh, lahat naman eh, ganun. Lahat naman, walang mga parkingan pag ano. Pero pag ano, may nag-ano rito, may operation dito, may umiikot na wrecker dito. Oh, so anong ginagawa pag may operation? Alis agad. May mga nakaparada ring motorsiklo at kotse. Sa bahagi naman ng Mabini Street na sakop ng Malate, Maynila, mas maraming nakaparadang sasakyan, maging sa harap ng istasyon ng pulis. Sabi ng Manila City LGU, ginawang pay parking ang bahaging yon para tugunan ang kakulangan ng mapaparadahan sa lugar. One-side parking lang dapat, pero hindi ito nasusunod. May mga designated streets, these are secondary roads, hindi ito yung mga main roads na designated as paid parking. Kabilaan din ang parking sa Bucobo Street papuntang Padre Faura. Sa San Marcelino Street, may vulcanizing shop na nagkukumpuni na ng sasakyan sa mismong kalsada. Memorandum of agreement yan, sir. Binabayaran po yan monthly sa City Hall. Yan po pagkakalam ko dyan. Kung kayo po ay may mga obstruction violations, talagang gigibain yan, tatanggalin yan, at sisitahin po ng lungsod na Maynila. Maaari din maapektuhan ang inyong mga business permits. Batay sa datos ng MMDA noong 2023 hanggang 2024, Quezon City, Maynila at Caloocan ang mga lungsod sa Metro Manila na may pinakamaraming nahuling nag-i-illegal parking. Sabi ng Manila at Caloocan City LGU, dumarami ang bilang ng mga nasisita dahil sa mga clearing operation. May mga inilalatag daw silang long-term plans. Pag may mga nakaparada sa mga kalye na hindi dapat pinaparadahan, ay talaga magkakaroon ng strict implementation na paghuli ng mga parking violators. Yung mga vacant lot po dito sa Caloocan, especially yung mga open space na kung hindi naman sila o yung mga idle land, kung hindi naman po sila gagamitin pa, so possible po na i-convert namin sa mga parking space. And isa pa ho, yung vertical parking. Hinihinga namin ng pahayagang QC-LGU pero wala pa silang inilalabas. Nauna nang sinabi ng QC Transport and Traffic Management Department na patuloy silang mag-clearing operations para matanggal ang mga sagabal sa daan. Ang MMDA patuloy ring makikipag-ugnayan sa mga LGU para sa pagmatagalang solusyon kaugnay nito.
Paalala ng MMDA sa mga nagmamay-ari ng mga sasakyan. Bago po tayo bumili ng sasakyan, dapat it is also our responsibility na meron tayong tamang pwesto na paparadahan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Kumpiyansa ang ilang kongresistang nagsusulong sa divorce bill na tuluyan itong maisa sa batas sa pagsalang nito sa plenaryo. Sa kabila yan ang pagtutol ng ilan nilang kasama at maging ng simbahan. Nakatutok si Jonathan Andal. Isang taon palang kasal si alias Ria nang magdesisyon siyang kumalas sa mister dahil sa dami raw ng di nila mapagkasunduan. Makalipas ang 10 taon, hindi pa rin sila legal na hiwalay dahil mabigat daw ang annulment na 100,000 piso ang halaga. Mga 250 to 300,000. Marami kasi kaming bagay na hindi na napagkakasunduan. Lalo na ng time na yun na mamas boy siya. Ang hinihintay ko na lang is magkaroon talaga ng dito sa bansa natin. Annulment for free or divorce for free. Sa ngayon, sumalang na sa plenaryo sa Kamara ang hinihintay niyang divorce bill. Inaasahang hindi ito kasing gastos at kasing bagal ng annulment, legal separation at dissolution of marriage. Yung mga walang kaya sa buhay ay pwedeng mag-apply as court-assisted petitioner. Wala silang babayaran na cost. Expeditious sapagkat binigyan ang husgado ng 1 taon lamang upang tapusin ang pagdesisyon ng divorce petition. Pero hindi pa rin ito para sa kung ano-anong dahilan lang. Gayunman, di tulad sa annulment, ang ground sa divorce ay pwedeng nangyari pagkatapos ng kasal. Legalizing divorce is a means for abused women to be free from their domestic situation and allow them the opportunity to live a new life, free from violence and abuse. Bukod sa domestic at marital violence, pwede ring makipag-divorce dahil sa irreconcilable marital differences o hindi na pagkakasundo. At yung mga higit 5 taon nang hindi magkasama sa bahay at wala nang pag-asang magkabalikan pa. Kumpiyansa silang lulusot ito, lalo't malamang bumotong pabor ang halos 80 mambabatas na may akda sa divorce bill. Pero may ilang mambabatas na handang tumutol. No marriage has no problems. Our laws are already sufficient. Let us not open the floodgates for broken families in this country. I won't vote on the divorce bill because I am working on simplifying some provisions of the annulment. Tutol din ang simbahan sa diborsyo. Ang diborsyo ay hindi pinapahintulutan, hindi lamang ng simbahan kundi pati na rin sa Biblia. Para maging batas, kailangan din pumasa ang bersyon nito sa Senado na hindi pa sumasalang sa plenaryo. Hindi ko alam kung kaya within the year, but I hope na within this Congress, mabigyan ng fair hearing ng Senado. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Giving ang powerful and glamorous looks na itlinex sa photoshoot ng Sparkle Love teams na Barda, Juliver at Ruka. Pero may iba pang wish si Barbie Fortesa na malamang magustuhan ng fans. Makichika kay Katatibayan. Ang pinakamaningning na mga pangalan ng Sparkle GMA Artist Center nagsama-sama sa isang pangmalakasang photoshoot para sa espesyal na edisyon ng Kapuso Profiles ng GMAnetwork.com. Triple kilig ang hatid ng Team Barda nina Barbie Fortesa, David Licauco, Julie Ver o Julie Ann San Jose at Raver Cruz, at Ruka o Ruru Madrid at Bianca Umali. Stunning ang look ng girls. Si Barbie looking glamorous in her red gown. Sophisticated naman ang datingan ni Julie, habang hot and fierce ang golden girl na si Bianca. Hindi naman nagpahuli ang leading man ng Sparkle. Dashing in his suit si Raver. Edgy ang look ni Ruru habang lumabas ang Opa Aura ni David. Natutuwa ako because they're also my friends. And ang tagal kasi namin hindi nakita-kita. First time namin, I believe, na magsama-sama sa isang photo shoot, video shoot as well. Despite the busy schedule, we are gathered. Thankful sa mga Kapuso supporters natin. Kasi nakakataba ng puso. Kasi minahal talaga nila yung journey ng bawat isa. Part siya ng bucket list ko growing up na makasama sa ganitong shoot. So I'm really excited for the output.
Dreaming nga si Barbie na hindi lang sa photoshoot sila magkasama-sama. Sana rin daw sa isang project o movie. Ang dami namin ginagawa, busy kami. Pero dito talagang feel namin na, ay okay, artista tayo. Yung ganun feeling. Tapos you're with your friends, ang saya. It's giving JS prom. Diba? Ano magkasama kayo sa isang movie or project? Why not? Actually, why not? Maganda yun. Sina Ruru at Bianca patuloy naman sa pagpapakita ng galing at alas sa kani-kanilang projects. Nakaka-proud si Bianca dahil nakita ko yung hard work niya, nakita ko yung efforts niya sa buong proyekto na yan. Pero posible kaya na may crossover? Si Bianca mag-guest sa Black Rider na pinagbibidahan ni Ruru o kaya si Ruru bumalik sa Encantadia universe with Bianca as Terra. Ruru and I are talking about that, na that would be something that would be super cool kung posible siyang mangyari. Pero bakit hindi? Yeah, diba? why not? We'll see. Try natin. Sa gitna ng mga maaksyon na eksena sa Black Rider, papasok ang mga bagong character sa panguna ni Gestoni Alarcon, Yayo Aguila at Rita Avila. Ilan lang yan sa mga dapat abangan. Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.